Isang binti lang ang namamaga. Galing ka ba sa isang long haul na flight o 12 hours na biyahe sa bus? O kaya baka naman 8 hanggang 10 hours kang nakaupo lang sa harap ng computer dahil sa trabaho mo. Pag uwi mo, napansin mo na parang ang bigat ng binti mo. Ang una mong inisip, nangangalay lang ito. Baka napasma. Pero nung tinignan mo sa salamin, nagulat ka dahil yung kanang binti mo ay mas malaki, mas mapula at mas mainit kaysa sa kaliwa. So bago mo kunin ang rabing alcohol at ipahilot yan, makinig ka muna. Baka hindi yan ngalay, baka DVT na yan. So ang deep vein thrombosis o DVT ay ang pagkakaroon ng blood clot o namuong dugo sa malalalim na ugat ng ating binti. So bakit ba ito nangyayari? Isipin ninyo na ang sementong dugo theory o yung dugo natin ay dapat laging dumadaloy para itong tubig sa ilog. Pero kapag hindi ka gumagalaw ng matagal, ang dugo sa binti mo ay natitigilan o nag-i-stagnant. So kapag may dugo na hindi gumagalaw, nagsisimula itong lumapot hanggang sa maging parang simento na ang pagkatigas nito sa loob ng ugat mo. So yan ang blood clot. So tatanungin mo, Dok, ano naman kung may namuong dugo sa binti ko? Masakit lang naman ito eh. So dito kayo mag-ingat. Ang deep VT ay tinatawag nating silent killer. Bakit? Kasi yung simento o clot na yan, pwedeng kumalas o mapitpit kapag kumalas yan. Sasama yan sa agos ng dugo mo, pataas, dadaan sa puso, at titira sa baga mo. Ang tawag dyan ay pulmonary embolism. Bigla ka na lang hihingalin, sasakit ang dibdib, at pwedeng itong ikamatay sa loob ng ilang minuto lang. So, ito ang pinakamalaking pagkakamali nyo. Wag na wag niyong ipapahilot ang binti na may deep vein thrombosis or DVT. Kapag hinilot mo ang binting may DVT, parang kinuha mo ang martilyo at dinurog mo yung semento sa loob ng daanan ng ugat para kusa itong kumalas at pumunta sa baga mo. So you are literally pushing the clot to your heart. So paano ito maiiwasan? Kung nasa long flight o opisina, igalaw-galaw mo ang mga paa o gawin mo yung ankle pumps na tinatawag. So, bawat oras gawin mo yun. Uminom ka din ng maraming tubig para hindi lumapot ang dugo mo. At kung may nararamdaman na pamamaga sa isang binti lang, itakbo na agad sa ospital para ma-ultrasound at mabigyan ng blood thinner. Ang pamamaga ng binti ay hindi laging pasma. Minsan, babala na yan ng barado na ang tubo mo. So, tag mo yung mga kaibigan mong mahilig mag-travel o laging overtime sa upuan. So, follow for more medical truths.